Isang magandang pagpapalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya kay Yahweh El Shaddai at sa lahat ng bumubuo at sa lahat ng mga nakatutok sa araw na ito. Palakpak muna po natin ang ating Diyos na buhay, na si Yahweh. Meron po ba tayong baguhan sa oras na ito? Darating. Okay, kung wala na po, tayo po ay dadako na sa sharing portion. Inanyayahan ko po ang bawat isa na mag-share sa harapan. Meron po ba tayo si Sister Mina? Okay. Si Sister Grace, palakpakan natin ang ating kapatid. Magandang hapon po. God is good. And all the time. God is good. Nais ko lang po ibalik ang mataas na pasasalamat sa ating Yahweh El Shaddai. Dahil nung Thursday po na po ako na surprise. Kasi yung tita ng mga anak ko at saka yung asawa niyang Amerikano ay pumunta po sa bahay. Binisita po nila yung anak ko. Galing po sila ng US. Diretso po sila sa amin. Kaya inano ko lang po kasi, binabalik ko lang sa Panginoon dahil sa pagmamahal niya at kabutihan niya para sa amin. Kasi ang dalawang iyon, sila po yung nagpapaaral sa mga anak ko at sila po yung sumusuporta sa lahat-lahat. Kaya maraming salamat dahil pinag-shopping po nila yung anak ko na buy all you can't. Wala pong kaya maraming salamat sa pagpapala, sa pagmamahal, at laging pinaparamdam ng Panginoon. Although na wala po ako doon sa mga anak ko, pero may mga tao po na ginagamit ang Panginoon para na iparamdam kung gaano kahalaga at kung gaano niya kamahal ang ating minamahal din sa Pilipinas. Kaya maraming salamat at ito po ay ibinabalik ko na sa ating Yahweh El Shaddai sa mataas na papurit, pagsamba, pagluwalhati na tanging sa Kanya lamang. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Meron pa po mag-share? Si Sister Mina. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Magandang tanghali sa inyo lahat. Gusto ko lang ipagpasalamat yung mga pagsubok na dumating sa akin at struggle ko dahil hindi ko akalain na gano'n ang magagawa sa akin nung amo ko ngayon. Pero salamat sa Lord, kahit nahack yung mga phone ko na binibili ko dahil sa kanila, ito pa rin ako nakatayo sa inyo sa harapan. Napapasalamat pa rin ako kahit sobrang struggle ko ngayong sumunod na buwan. Malapit na rin ako matapos at yun lang ipagsasalamat ko kaya dahil gustong-gusto ko nang bumaba dahil sa mga pagsubok na to. Pero sabi ni Lord, kailangan mong magpatuloy kasi gagraduate na yung anak mo. Yun lagi nasa isip ko. Kaya Lord, bigyan mo pa sana ako ng kalakasan, katibayan ng loob para matapos ko tong kontrata ko sa Kanya. Salamat. Yes, sabi nga 'di ba ni Lord, kung tayo ay maglilingkod sa Kanya, tayo ay dadaan sa isang matinding mga pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat ay naririyan si Lord para sa atin. Meron pa po ba? Okay, wala na po. Sige po, magsitayo na po tayo at ihanda na po natin ang ating sarili sa pakikinig ng banal na salita na ihahayag ng ating kapatid na si Brother Hernani Gonzalez, Elder Disciple. Pangungunahan naman po tayo ng panalangin ni Sister Rona Relatores at sa panambahan naman po ay pangungunahan tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. Amen. Lahat po tayo tumungo at damin natin ang presensya ng ating Diyos na buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na aming sinasamba noon, ngayon, at magpakailanman.
Sa araw na ito, Lord, kaming lahat ay nagkakaisang dumudulog sa iyong dakilang pangalan. Upang patuloy ka naming papurihan, pasalamatan at itaas ang iyong dakilang pangalan. Patawad po, Panginoon, sa nagawa naming pagkakamali, sa isip, sa salita at sa gawa. Upang sa aming pakikinig ng iyong mga salita, kami makadama ng kapayapaan, katahimikan, at pagpapala na iyong ipagkakaloob sa aming lahat. Maraming salamat po sa isang linggong nagdaan, sa panibagong buhay, kalakasan na patuloy niyo pong iginagawad sa bawat isa. Sapagkat alam namin, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay, we are nothing. Kaya Lord, pagpalain niyo po ang araw na ito na iyong tinakda upang ikaw ay aming itaas, upang kami makarinig ng iyong mga salita. Salita na nagbibigay buhay, nagbibigay kasiglahan, at kagalingan ng aming mga nararamdaman sa aming katawan, Panginoon. Alam namin, Lord, you are the great healer, you are the great provider, at ikaw ang aming nasa buhay, Panginoon. Lalo't higit ang mga taong nakakaranas ng iyong mga pagsubok na nagiging daan upang kami makasunod ng nangaayon sa iyong kalooban at tumatag ang aming pananampalataya sa dakilang pangalan. Nawa, Panginoon, ang mga salitang aming mapapakinggan sa araw na ito, ito po ay magsilbing inspirasyon namin at magrema sa puso at isipan ng bawat isang nakakarinig nito, Panginoon. Pagpalain niyo rin po ang iyong anak na iyong sinugo na siyang maghahayag sa amin ng iyong salita. Gamitin niyo po siya mightily and boldly in your power, O God. Pagpalain niyo po kaming lahat na naririto na naglaan ng oras na mapakinig ang iyong mga salita. Pagpalain niyo rin po ang mga manunugtog, mga awit. Nawa po ang kanilang aawitin ay makarating sa iyo sa iyong ubasan na magniningning at hihipuin ang kanilang mga puso at isipan, Panginoon. Wala po kaming magagawa kung kayo hiwalay sa aming piling. Kaya Lord, ipinagkakatiwala namin sa iyo lahat-lahat sa aming buhay. Wala kaming ibang may babalik sa iyo, kundi ang patuloy ka naming itaas at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang aming samot dalangin. To God be the glory. In Jesus' mighty name we all pray. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, purihin po muna natin ang ating Diyos. Pumalakpak po ng malakas na malakas ang mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Sige po, ihanda po natin ang ating mga sarili at atin pong damhin ang presensya ng ating Diyos sa pamamagitan po ng awitin po ito. Oh, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Lumalapit
sa banal mong tahanan. Narito ako sa banal mong tahanan, Lumalapit at sumasamo sa'yo. linisin mo. Linisin mo ang aking puso. Salamat, Panginoon, ako'y binago mo. Itataas Itataas kita, pupurihin ka, aawitan ka, Panginoon, luwalhatiin ka, sasambahin kita, Panginoon, maghari ka sa akin. Manahan ka sa akin. Sa'yo lamang ang buhay ko. Mahal kita, dakila ka, maghari ka, itataas kita, pupurihin ka, aawitan ka, Panginoon, sasambahin ka, sasambahin kita, Panginoon, maghari ka sa akin. Itataas kita, pupurihin ka, aawitan ka, Panginoon, luwalhatiin ka, sasambahin kita, Panginoon, maghari ka sa akin. Panginoon, maghari ka sa akin. Panginoon, maghari ka sa Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sino po ang handa na magpuri sa ating Diyos? Taas ang kamay. Amen. Sige po, tayo po yung magpuri sa ating Diyos. Itodo na natin ito. Todo papuri sa ating Diyos. Amen. Amen. Ayon po sa Mark 12:30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Amen? Kaya tayo nang sumamba, magpuri, sumayaw sa ating Diyos. Amen? Hallelujah! Nananahimik sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos ng
Amen. Di ba? Ang sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen? Amen. Napagod po ba kayo? Hindi. Amen. Slight lang. Amen. Oh, hallelujah. Sige po, muli po nating itaas ang ating mga kamay at patuloy po nating papurihan at sambahin ang ating Diyos. Ialay po natin ang mga sandali pong ito para po sa ating Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah. Tunay nga po, O Lord, na napakabuti mo sa amin, O Lord. Kahit madalas po kami po ay nagkukulang, O Lord, lagi po kayong nandyan na handang magpatawad sa amin, na handang pumuno ng aming mga pagkukulang. Oh, hallelujah, hallelujah. Kaya marapat lamang po, O Lord, na ibalik namin ang papuri sa iyo. Pasasalamat, yes, O Lord. Iaalay po namin ang aming mga buhay sa iyo. Oh, hallelujah, hallelujah.
saved the son of Abraham through the power of your hand. You turned the sea into dry land. To the outcast on earth, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Could not understand your most wholesome word was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam God Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, naming Amang nasa langit, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, pinasalamatan ka namin sa lahat ng iyong kabutihan sa aming mga buhay. Muli, araw na ito, araw ng Lunes, kung saan itong araw na itinakda mo upang ang mga kapatid namin na migrante o FW, day off nila tuwing Lunes, nandito sila upang katagpuin ka, Panginoon. I-bless mo po ang kanila pong mga pangangailangan, spiritual, material, financial, and physical. Pagpalain mo rin ang iyong lingkod na windaluyan ng iyong mga salita, na ito'y magbigay kalakasan, tatagan sa pananampalataya ng aming mga kapatid. Pagpalain mo ang kabuuan ng fellowship nito
Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Narito na tanging lakas at pag-asa. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Kristo'y narito na, di tayo iwasan. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa piling nakahanap. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Lagi siya kasama sa hirapan at Ginhawa, purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. So, palapakan natin si Lord. Hallelujah! Yeah! Hallelujah! Yan. So, ngayon, Lunes, nako, 2 buwan na ang mababawas sa isang taon. Kay bilis. No? Next week, ano na? March. Okay, advance sa anniversary ng Friday group. Mating kayo ha. Yung mga dito ba gaganapin yun, Brother Jeff? Taas? Yung anniversary sa Friday? Gawain po dito. Gawain dito sa ibaba. Yung, okay, sige ha. Imbitahan natin yung lahat ng mga nanonood. No? 30 ano anniversary? 32. Ayan. Tingnan ninyo. So, maraming dadalaw yan kasi yung ibang may day off na wala naman silang pupuntahan. Yan. So, nung Lunes, inumpisa natin yung ating topic is about dedication. Ngayon po ay the power of desire. No, alam mo, yung human desire, wala pong power yun.
Pero yung God's power, yung desire na kasama si Kristo, may power po yun. Amen po ba? Amen. Yan, the power of desire. In the Bible, Philippians chapter 2, verse 13. Ganito ang sinasabi sa Philippians 2:13. Ang sabi dito, mga kapatid, tingnan natin kung ano ang kakaiba ng nasa Panginoon at saka yung wala sa Panginoon. No? Because God is always at work in you to make you willing and able to obey His own purpose. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Ito po ang mga salita ng Diyos na ating pong pagninilayan. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your Holy name. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka lubos. Sa bagyo at sa problema, sa kalab at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigay kang lubos. Sa bagyo at sa problema, sa kalab at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Amen. Palapakan natin si Lord. Ano bang hangarin natin sa buhay? Ano bang atin pong ninanais? No? Alam mo, ang desire, kaya ang tinatawag po ng iba, dingas kogon ka naman. Amen po ba? Okay, magsiyo po tayo. Yon. Yung human desire, yun po yung mga ningas kogon. Sa umpisa, masigasig. Tsaka, yung pagnanasa, grabe. Kaya lang, pagkatapos ng isang linggo, isang buwan, sus Ginoo ko, wa na. No? Kaya, ang sabi ng iba, gusto ko mag-serve sa Panginoon, brother. No? Kasi, naramdaman ko ang kanyang presensya.
At may nagsabi pa, noon, sabi kay Brother Mike, kahit anong mangyari, maglilingkod kami kay Shaddai. Ha? Pero nung nagkaroon ng problema, ang sinisigaw, Diyos ko po, ano na ba ang nangyayari? Ha? So, nasaan sila ngayon? Wala na. No? Kasi, ito pong desire na galing sa ating puso, na galing lang na walang kasama si Lord, yun po ay madaling mawala. Yung pagnanasa na yon ay hindi po magtatagal. No? Kaya ang sinabi ni San Pablo, because God is always at work and you make you willing. Sa ibang translation nito ay desire, no? Willing and able to obey His own purpose, no? Ang Diyos pa rin, sabi dito, ang magbibigay sa inyo ng pagnanasa. No? Kasi kung ang pagnanasa natin, madaling mawala yan. Madaling kumupas. Pero pag ang Diyos, alam mo yung awitin na, alam yung awitin na ang pag-ibig ng Diyos daw ay sariwa. Parang hamog sa umaga. No? So ganun din ang ating pagnanasa kapag ang Diyos ang nagbibigay. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, the power of desire in the Bible galing po sa Diyos. Kaya nagkaroon po kayo ng 32 anniversary ang Friday group. On and go. Yung iba mga workers ay nag for good. Yung iba naman sa tagal nagpurgad. Alam mo yung purgad, namatay na. Pero hindi po sila sumuko sa paglilingkod sa Panginoon. Yun yung desire. No? Alam mo, ang pangarap ko yung, O aking Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa kabanalan mo. Sabay kayo. O aking Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa kao Diyos sa kabanalan. Yun. Yan ang dapat i-desire ng puso natin, matulad sa kabanalan ng Panginoon. Kaya sinasabi natin, Panginoon, kahit anong mga problema, anong mga pagsubok, Lord, nagsisikap po ako na makasunod sa inyong kalooban. Tulungan niyo po ako, Panginoon. No? So, anong sinasabi dito? Mga kapatid, ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa. Sabi sa Batangas, wala ng lasa parang pagkain yan Pag wala ng lasa, wala ka ng gana. Wala ka ng ganang kumain. Ay bakit na pasarap ka sa pagkain? Ay siya, napakaganda ng lasa. Amen po ba? Ganon din sa pananampalataya, sa paglilingkod sa Panginoon. Yung pagnanasa natin, yung willingness natin, yung desire ng puso natin to serve the Lord,
yan po ang Diyos pa rin ang nagbibigay. Amen? Amen po ba? Ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Hindi po natin kayang gawin yung kalooban ng Diyos kung tayo lang. Lagi sinasabi, Panginoon, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Paano masunod ang langit kung sa lupa hindi mo masunod? Di ba? So, kailangan po natin yung willingness natin, yung desire ng puso natin, ibigay mo sa Panginoon. Lord, gusto ko po magiging banal. Paano ka maging banal kung wala ka namang kaugnayan sa Kanya? Paano ka maging banal kung wala kang panahon makinig ng Kanyang salita? Paano ka maging banal kung hindi ka aktibo sa mga fellowship katulad nito? Paano ka maging banal kung hindi ka umaawit sa Kanya? Ha? Amen? Magiging banal ka lang sa isip, sa salita at sa gawa kung ang puso mo nag-aalab ang desire mo na masunod ang Kanyang kalooban. Panginoon, masunod po ang kalooban mo, hindi po ang kalooban ko. Parang sinasabi, Panginoon, day off ko ito. May gusto makipag-usap sa akin yan sa Central. O, magdadalawang isip ka ngayon. Ha? Sabi ni Satanas, total, hindi naman nawawala yung prayer meeting eh. Punta mo kaibigan mo. Kailang, sabi ng kaibigan mo, oh, matagal tayo nagkita. Gimmick tayo mamaya. Wala. Natangay si Inday. Pag nung bandang uli, alam mo, pag kuwang ka ulit doon sa Makamundo, nung bandang uli, wala ka ng gana dumalo sa gawain. Oh, absent ka na ulit. Kaya wag niyo bigyan ng gap. Kailangan tuloy-tuloy ang pagdalo. Kaya nga ang sabi sa Hebrew 10:25 huwag ninyong kaligtaang dumalo sa mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan upang palakasin ang isa't isa, lalo na ngayon nakikita niyong nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Doon na lang tayo sa salitang nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. No? So ngayon, ito ang ating pagninilayan ngayon, yung tungkol sa the power of desire in the Bible. Una, number 1, what does God say about desire? No? Bakit sinasabi ito ni Lord is about desire? Okay, brothers and sisters, through desire, we accomplish our goal. Ang desire na ito ay siya ang magbibigay katuparan sa ating mga pangarap o yung ating gustong maabot. Sino gusto sa langit? Taas ang kamay. Yan ang ating goal. Makarating doon. Kung si Elon Musk ang kanyang goal ay makapunta sa Mars, at gagawa siya doon ng isang city na dalhin doon ng mga tao. Kailang yung mga taong sasakay sa spaceship, may Weber. Na hindi mo sigurado kung makabalik ka pa o hindi. O tingnan mo, ang pwede lang pumunta doon, mga billionaire. Bakit? Billionaire ka ba? Sila. Kasi ang earth daw natin ay distraction na, sira na ang planeta. Yan ang matatalino, ang mga super yaman at super talino sa mundo, gusto nila maka-escape sa gagawin ng Diyos. No? Ano ba sinasabi ng Panginoon? Hangarin ninyo. Pagsikapan ninyo
Hindi naman naghahanap ang Panginoon ng perpektong tao. Ang hinahanap lang ng Diyos ay ang mga taong nagsisikap na makasunod sa kanyang kalooban. Amen? Yung hangarin ng puso, yung pagnanasa mo, Lord, di ko kaya to. Pero Lord, gusto ko talaga yan eh. Oh, God will help you. Tutulungan ka niya at siya magbibigay ng kapangyarihan sa iyo para yung pagnanasa mo ay hindi ningas kugon, kundi magiging maalab hanggang sa dulo ng walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Amen. Ayan. So, ang sabi dito, what does God say about desire? Through desire, we accomplish our goal. Then Paul exhort the brethren to earnestly desire the best gift of God. Oh, isipin nyo, the best gift of God, hindi po pera, hindi po kayamanan. The best gift of God ay desire, yung pong pagnanasa natin na masunod ang kanyang kalooban. Purihin natin si El Shaddai. Amen? Amen po ba? Yan. Kaya hindi ako naglaylo eh. Dumaan man ako sa spiritual dryness, napagtagumpayan ko. Ang spiritual dryness, para maintindihan niyo, parang nagdoon ka sa gawain ng Panginoon, puro wala na doon yung enjoyment. Wala na, hindi mo na naramdaman yung dating kagalakan, no? Dating kasayahan. Parang nandoon ka na lang dahil tumutupad lang ikaw sa tungkulin mo. Pero nagyud. Parang napakalayo muna sa Panginoon. Amen? Pero after that, pag nalampasan mo yon, babalik ulit yung desire ng puso mo na, Lord, sorry. Magpapatuloy ako kahit anong mangyari sa buhay. Ano man ang iyong pinagdadaanan, pagsubok, that is the process na pinatatatag ka lang ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen po ba? Yan. So ngayon, sa 1 Corinthians 12:31, tingnan natin yung sulat dito sa mga taga-Korento. 12 verse 31. Okay, ang sabi po dito sa verse 31 ng kaya't buong taimtim ninyong nasain. Buong taimtim ninyong nasain. Pagnanais, no? Buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Maraming mabuti, pero mayroong pinakamabuti sa lahat. Ano yung pinakamabuti sa lahat? Lord, mawala na lahat ng bagay sa buhay ko. Huwag ka lang mawala sa buhay ko. Yun ang pinakamabuti sa lahat, na huwag kang mawalay sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen mo ba? Yun. Dumating sa punto ng buhay ko, after na mapagtagumpayan ko yung mga spiritual dryness at saka yung panlalamig, pagkatapos doon, binalik. At ang sabi ko, Lord, mawala na silang lahat. Iwanan ka man ng lahat. Iwanan ka man ng asawa mo, iwanan ka man ng anak mo, iwanan ka man ng kaibigan mo, o lahat na sila, wala na. Isa lang masabi mo, Panginoon, mawala na silang lahat, huwag ka lang mawala sa buhay ko. Amen? Purihin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Yon sinasabi ni San Pablo, mga kapatid. Kaya buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila.
Lahat ng bagay ay gift yan, kaloob, buhay, kaloob yan. Ha? Pati yung mga oportunidad, kaloob yan. Yung mga yung mga talent, kaloob din ng Diyos yan. Hindi naman lahat pwedeng tumugtog katulad ni Jeffrey. Kaloob talaga ng Diyos sa kanya yun eh. Kay Brother Duming, kaloob din yan. Ha? Yung media, kaloob din yan. Basta, yung preaching is a gift. Tandaan ninyo, may mga preacher na sa halip makaakay, nauubos ang tao. Ha? Alam mo kung bakit? Ha? Preaching is a gift. Gift of preaching. Kung wala ka namang gift of preaching, tumingil ka na sa pangangaral. Baka martial ka lang. Amen po ba? Ang healing ay gift. Gift of healing. Kung wala ka naman gift of healing, huwag ka magpatong ng kamay. Baka sa halip gumaling yung may sakit, lumala pa yung sakit niyan. Ha? Amen po ba? Lahat ng ating tinatamasa ngayon, bigay ni Lord, kaloob ni Lord. Ang pinakamagandang gift, yung sa inyo. Nakaupo lang kayo. Palapakan natin ang Panginoon. At saka pumalakpak, no? Ang sarap ng gift na yan, no? Kanina, no? Hinahanap ako, nasa CR ako. Muntik nang pasukin ako ni Sister Binilda. Sabi ko, ang aga pa, pinasok na ako. Alam ko, eksakto oras eh. Nandun ako sa CR. Sabi ko, huwag kang pumasok, diyan ka lang sa labas. Siyempre, CR na lalaki yun eh. Sir, kumakanta ng El Shaddai. Oh, ang aga. Okay. Alam mo, yung ngiti, may mga tao na ngiti pa lang, ulam na. Amen mo ba? may mga kasabihan na, Brad, presensya mo lang, blessing na sa amin. May mga tao naman, presensya pa lang, aburido na yung mga tao. Ano tawag doon? Okay. Ngayon, ang sabi po dito, kapatid, may binanggit po dito, God Himself desire truth in the inward part of man. No? Mismo ang Diyos. Gusto ni Lord makasama ka. Gusto ni Lord mapabuti ka. Gusto nga ng Panginoon, wala kang sakit eh. Pero bakit ka kasakit? Lahat ng bawal, kinain mo na. Amen? Kanina yung isang kuha natin doon, ano bang gamot sa brother ba? Sakit ng paa ko. Oh, baka kinain mo yung bawal. Oo nga. Bawal na nga, kinain mo pa. Huwag mong kainin yung bawal. Kaya pinagbabawal ng Diyos yun eh. Amen po ba? Sabi ng Diyos, may batas siya at meron siyang kautusan. No? Sabi ni Lord, ikaw ay diabetes, huwag kang kain ng matamis. Sabi naman ng mata mo, ang sarap niyan. Alam mo ba ang pinakamatakaw sa lahat? Mata. Hindi ko makalimutan yung nung pumunta kami sa Macau. Nung una, year 2000, social. Alam mo bang mga council nung una, nagmi-meeting minsan, doon pa sa kabila. Doon sa Macau kami, sa Century Hotel. At doon pa kami sa Eat All You Can.
Alam mo, sabi, ikot ako doon, oh. Nanghinayang talaga ako kasi bawat tao, ang laki ng bayad eh. Binanatan ko lahat. Hindi pa ako nakaikot doon sa buong area. Kumain na ako ng mga masasarap, yung mataba at saka mga nauyam na ako. Ha? Nung umikot ako doon, sabi ko, hindi ko natikman yung sashimi. Hindi ko natikman yung ganitong pagkain, ang sarap-sarap niyan. Sabi ng mata ko, kumuha ka ng plato, kunin mo lahat yan. Sabi ng tiyan ko, wala ka ng paglalagyan, busog na ka. Oh. Kaya pala yung mga kasama ko, tawa ng tawa. No? Ako naman, bira ng bira kain sa umpisa. Sila naman, papitik-pitik lang. Ang inuuna nila yung pagkain na hindi nakakaumay. No? Sabi sa akin ng isang council, kaya Brother Bay, magtanong ka, kung saan kami nakapila, dapat doon ka nakapila. Ikaw umiba ka ng landas eh. Nakita ko yung doon, yung mga prito at saka mga masasarap talaga na pagkain. Nandun pala sa kabila yung, ang mata ko, kunin mo lahat yan. Pero sabi ng tiyan ko, wala ka ng paglalagyan. O yun, kaya natuto na ako doon. Ngayon, pag pumasok ako sa Makati, pag mayroong eat all you can, sinabi ko doon sa mga kasama kong disciple, dito, kahit kunti-kunti lang ilagay mo sa plato, wala namang limit. Kahit 2 oras ka umupo dyan. Hindi yung akala mo naghahabulan ka ng lamon. Sabi sa akin, Sir, susunod kami sa iyo Di ba nakapunta na ako sa Japan, nakapunta na ako sa iba't ibang bansa, sa Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, sa Israel. Alam ko na mga estilo niyan. Sumunod lang kayo sa akin. Sabi ko, nakikita niyo ba bakit yung tempura ang unang pinipilahan ng mga tao? Hindi nakakaumay yan. Ha? Punta kayo sa mga Itiloken. Ang nauubos lagi yung tempura. Ha? Ano yun yung malutong na shrimp? No? Aba, tama ka, sir. Ha? Magdadalawang oras na tayo dito. Ha? Pero hindi pa rin tayo nabubusog. Sabi ko, huwag kayong maglagay ng maraming. Huwag kang kumain ng kanin. Kasi ang kanin, marami yan sa bahay mo. Ang sarap kaya yung ganong estilo, no? Sige. Kailangan turuan mo rin. Kasi ako, pag nag-duty ako kay Brother Mike, i-educate namin yung ibang disciple. Ito huwag kang magsasalita sa harap ni Brother Mike pag hindi ka tinatanong. Si Brother Mike, kilala ko na ugali niyan, 41 years na kami magkasama. Tinuturo ni Brother Mike yun Bay, sabihin mo nga sa mga kasama mong disciple. Pagkatapos kumain sila, huwag silang tatayo hanggat di pa ako nakatayo. Kabastusan naman talaga. Alam ba, kakain kami ni Sister Cindy. May niyaya kami. Nauna kang natapos kumain, tapos iniwan mo kami. Hanggat na doon yung servant leader, kahit tapos ka ng kumain, huwag kang tumayo. To respect. Amen po ba? At huwag kang lalagay ng pagkain na sobrang dami. Kasi pag hindi mo maubos yan, nakakahiya ka. Pagtitinginan ka ng mga tao. Amen?
Amen po ba? At huwag kang sumama sa kainan pag hindi ka niyaya. Amen po ba? Amen po ba? Oh, ayan. Ha? Ang sarap kaya, no? Ang sarap mabuhay sa mundong ito. Kailangan may sarili kang pamantayan sa buhay. Amen po ba? Ang Diyos nga may sariling desire ang Panginoon Kung tayo mayroong desire tayo, ang Diyos may desire din siya. At ang pinaka-desire ng Panginoon, gusto ko maging masaya ka. Gusto ko wala kang sakit. Gusto ko wala kang karamdaman. Gusto ko makasama kita sa aking kaharian doon sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen po ba? Ayan. Okay. Number 2. What is the spiritual meaning of desire? Kung sa maraming meaning kasi yung desire na yan, no? Spiritual meaning of desire, deep desire is essential to spiritual growth. Yan. Ang paglago sa spiritual, ang Diyos ang nagbibigay. Amen po ba? Ngayon, paano ka lumago sa iyong pananampalataya? Ang sabi ni Lord sa Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makapakinig lamang kayo kung mayroong nangangaral tungkol kay Kristo. Ang pakikinig ay may bunga yan. No? Para lumago ka sa buhay espiritual. Sabi naman ng isa, paulit-ulit na lang mga preacher na yan. Sinabi na kahapon, sinabi rin ngayon. Ganon din sinabi ni Father, sinabi ni Pastor. Ayaw ko nang paulit-ulit, brother. Gusto maging perfect. Hindi makukuha sa isang bagay lang. Sa isang pasada, hindi mo kaya yan. According to my principle. Ako'y nag-aaral ako, kapatid, sa Negros. Alalay ako ng principal. Bakit? Matalino ini. Hindi mo ba alam, nag-aral ako, wala akong biniling notebook? Yung bubo na asindero, kinuha ko yung gamit niya, sabi ko ako mag-aral. Bigyan lang kita ng answer. Kaya kahit gaano kayaman, sus, Ginoo ko. Kilala sa amin yan, napakayaman nila, asidero nga ako lagi ang paborito ng teacher namin sa mga principal. Ako pambato may labanan sa sa mathematics o sa ako ang pinapadala sa probinsya, no? Tapos sabi ni ma'am, no? Yung ma'am ko na yon, tamad Pati lesson plan niya, ako ang gumagawa. Pati yung, ako lagi number 1, hindi naman sa pagyayabang, ako lagi yung checker. Sa probinsya, kung sino yung perfect, kung sino yung dalawa lang ang mistake, ikaw mag-check ng lahat ng kaklase mo. Wow, sikat na sikat ka. Halos lahat. Parang ikaw ang pinag-usapan. No? Ito na. Sabi na sa akin ng teacher, Hernan, ikuha mo ako ng tubig pampaligo. Huwag mo na intindihin yung ang exam mamaya. Sigurado ka naman doon Isipin mo, pag matalino ka, pati yung exam, parang ayaw na nila, ikaw, parang exempted ka doon. Anong sabi ng
guro ko na yun, alam mo, Hernan, hindi masama yung paulit-ulit. Kaming mga teacher, pinapaulit-ulit namin. Bakit? Repeating, 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 repeating the mother of all learning. Ha? The mother of all learning, yung paulit-ulit. Ha? Kaya yung mga tao na mainipin, walang laman ang utak. Ha? Hindi pa nga tapos yung preaching, nagsialis na, akala mo kung sino matalino? Di ba? Amen? Ako pa naman, pag may makita ako na, halimbawa, puno ito, 1,000 ang tao. Ha? Pag kayo na sa entablado, kitang-kita nyo lahat ng tao kung anong ginagawa. Nakikita mo yung natutulog, nakikita mo yung walang interes. Ano yung walang interes? Maya-maya, tingin sa relo. Para bang sinasabi, tapusin mo na yan, kanina pa yan, may appointment pa ako. Ha? Yung nasa Saikong, pag nasa entablado, kakita mo lahat ng ginagawa doon. Alam mo yung taong tunay na nakikinig. Ha? At alam mo ang sinasabi sa akin ng huwag kang mag-preach na tulog ang tao. Buhayin mo muna ang kanilang diwa. Ha? Amen? Kaya ako doon, may time ako na nandoon yung teaching. May time na nandoon yung icing. O ito pa sinabi ng isang professor ko. Sabi niya, kung ano man ang ituturo mo, wag mo munang ibigay. Kasi hindi ganado ang tao. Pag inaantok yan, hindi makikinig sa iyo yan. Anong gagawin natin, Prof? Puhayin mo muna yung diwa nila. O, kita mo ba alin ang masarap sa cake? Hindi naman yung laman. Ang masarap sa cake, yung icing. Ano bang nauubos sa, pag nasa handaan ka, yung bang laman ng cake o yung icing? Sa handaan, ano ang unang nauubos? Yung balat ng lechon o yung laman? Kita mo na? Di, magkanto ka mo doon sa Peking duck. Ano ba pinakamasarap sa Peking duck? Balat. Amen? O yun. Kaya, ganun din yun. Pinag-aaralan din yun. Ha? Amen? Minsan nga, kasi kami, hindi po kami ngayon lang. Yung mentor ko, grabe. Si Leo Panelo, professor, manager ng isang malaking company, ako po ay tinuruan niya, taga-bit-bit, 2 taon taga-bit-bit ng attaché case niya. Ito na, sa Baklaran kami. Anniversary. No? Tatawa talaga ako doon sa ninong ko ngayon Sabi ko, bakit kakaiba ang pakiramdam ko ngayon? Kasi dati ako nag-i-MC, ako inspirational talk. Ngayon ang sabi niya, Bay, hawakan mo lang yung attaché case ko. Siya nag-MC. Pero hindi niya sinabi na ako pala mag-healing message. Sus, grabe. Ito na, kinanta ng El Shaddai. Kadaming tao yun. Siguro mga 800 yung tao kasi anniversary. No, sabi niya, at ngayon, ang gagamitin ni Yahweh El Shaddai na maghayag ng healing message ang ating kapatid, si Brother Bay Gonzales. Sus, Ginoo ko.
pinawisan na ako ng malagkit. Oh, surprise. Alam mong sinabi niya, 2 taon ka nang tagabitbit ng atachikis ko. Gusto ko kung may natutunan ka sa aking sinasabi. No? Aba, na mag-healing na ako mga kapatid. Sabi ko, Ninong, ano? Ayos ba? Sabi niya, hindi. Marami pa tayong aayusin. Palapakan natin ang Panginoon. Ayun. Alam mo ang ginawa niya? Kung ano yung pagkukulang ko, yun ang sinasabi niya. O ito, kulang ka dito, sa intro, kulang ka sa, ganoon, sa, kailangan pag nag-talk ka, eyes to eyes. No? Hindi yung parang nahihiya ka doon sa audience. Sabi ko, Ninong, ano? Ayos ba? Hindi, marami pa tayong aayusin. Natawa talaga. Kaya, alam mo, after 1 month, pagdating ng 1 taon, isinalang na nila ako sa the biggest crowd. At hindi lang basta-basta crowd. Nag-talk na ako sa Lunita. Alam mo, nung mag-talk ako sa Lunita, nasa likod ko lahat ng mga older, mga tiguang. Alam mo, ang tao, mahigit 250,000. Kasi ang tao hanggang doon sa monumento ni Rizal, hanggang sa Calabao, hanggang sa buong Lunita Park, puno ng tao yan. Noong 1994. No? At pagkatapos ko mag-talk doon, pinalabas pa sa Channel 13, live. Anong sinabi ng mga kasama ko, mga nagagapas ng tubo sa Negros? Ay, abaw si Toto. Dati kargador ng tubo, ngayon nakapanood na natin sa telebisyon. Hallelujah. Kaya doon ako nakakuha na pinakamagaling na mentor, yung pong i-guide ka niya, sabihin niya lahat ng mali mo. Amen? Yan ang sinasabi ni Kumarin, Sister Cindy. Na pag may mali, sasabihin talaga niya. Pero pag may improvement, sasabihin din niya. No? Kaya alam mo ang sinabi sa Saikong ng mga layman, Sir, bibili tayo ng 4 na tent kasi ang dami-daming tao na. No? Bakit? Si Brother Bay ba nag-akay doon? Kasi pinag-aralan po namin yan. The most powerful advertising is the word of mouth advertising. Yung sabi ng tao. Hindi po yung hindi po yung advertising sa television, advertising sa na pinasisikat mo yung produkto. Wala yan. Ang matindi yung produkto, ang nagsasalita, the product speak itself. Ang produkto ang nagsasalita. At maraming bibig na sabi, ganda yan, gamitin mo, napakagaling to. Yun ang tinatawag na word of mouth advertising. At yung mga taong nabibless doon, pati nga yung sabi, Sir, ito pang kape mo. Binigyan ako 100, wala na sa sobre. Ito pang kape mo, Sir. Alam mo, ngayon wala ako natuto mag-ipon. Yung topic mo na mag-ipon, tama po yun, tama. Tinamaan gid ako. Purihin natin ang Panginoon. Woo!
Woo! Amen? Ay, ambot sa inyo. Ha? Ako itong tuwa talaga. Alam mo yun, yung hinahanap namin mga preacher, yung epekto ng pangangaral mo. Kasi kung ang pangangaral mo, sabi nga sa Batangas sabi ng isang preacher ko, kasi nagtatrabaho siya sa City Hall, sa Tanawan. Ang laki ng sweldo niya, tapos nag-preacher siya. Sabi ng mga kasama niya, sira ulo ka ba? Ano bang kinikita mo sa El Shaddai? Sabi ni Brother Bert, oo, depende sa talab. Alam mo yung talab? Pag kunti talab, kunti LO. Pag malaki talab, ang malaki love offering. Ha? Aba, the most requested po yun. Ha? Saan ka makakita, nagtutok yan. Kung ano yung kwan sa kanya, nakakabibili lang niya ng kotse, hinagis sa itaas yung kotse. Kita niyo yan! Yan! May kotse na ako. Ha? Kaya sabi ng mga kwan doon, anniversary, Brother Bay, pwede ba request namin si Norberto, si Bert? Ako naman, head ako ng Batangas. Tansyado ko yung mga preacher na epektibo. Yung walang effect, walang talab, ay walang request. Palapakan natin ang Panginoon. No? Woo! Amen! Ay, tuloy na tayo deep desire is essential to spiritual growth. It is desire. Earnest, intense desire that draws the whole being up out of the mortality in its transcend joy into the power of appreciate into receive real spiritual blessing. Na? Sabi nga ng iba, I will, appreciated, no? Ang sarap ng tao na ma-appreciate yung ginagawa mo. Ganado ka. Pero kung wala man lang naka-appreciate, parang sinasabi mo, tigil ko na nga yan. Amen? Naranasan ni Brother Mike yan. Sabi niya, tigil na ako sa radyo. Sus, dumating yung mga sulat. Brother Mike, huwag po kayong tumigil sa pagraradyo. Kasi ako po may migraine, pinagaling ako. May cancer po ako, pinagaling ako. Doon, pinagpatuloy ni Brother Mike. Kung kailan nag-isip, sabi ni Brother Mike, bakit nalaman ni Lord na titigil na ako sa pagbo-broadcast dito sa DWXI? No? Dahil doon na-appreciate yung ginawa ni Brother Mike, hanggang ngayon, tinuloy-tuloy niya. Kaya nagkaroon po ng programa si Brother Mike doon ng El Shaddai evening edition, healing. Tapos, sinundan pa ng mga himala ni El Shaddai. Yung mga lahat ng mga may cancer gumaling, dinadrama po yan sa liwanag sa landas ng buhay. Tapos, pinapalabas sa Channel 13. No? Ganon katindi, mga kapatid. Kaya nga, ang gawain ito, hindi po gawain ng tao. Gawain po ito ni Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? Okay. Ito na. What are the three power? No? What are the three power gifts in the Bible? The reason we call them the power gifts is because each one of these gifts do something. The gift that fall into the category are, number one, the gift of special faith. Mayroon palang special faith. Siyempre, pag mag-order ka, sasabihin sa iyo, pumunta ka sa
sa restaurant, lalo na sa Lapas Batsoy, Sir, anong gusto mo? Regular o espesyal? Ah, tandaan ninyo, iba po yung regular, iba po yung ordinary, iba po yung special. Kayong mga nandito, special kayo kay Lord sa lahat ng OFW na nag-day off ng Monday. Woo! Amen! Bakit special kayo? Kasi nakikita kayo lagi ni Lord. Amen? Yon. Number 3. Ay, number 2 pa lang. What are the power gifts in the Bible? Number 1, the gift of special gift. Number 2, gift of healing. Dalawa po yung healing, ha? Yung healing, pag may sakit ka, pagagaling ka niya, di wala kang bayad. Gift. Tulad ni sister, dinalaw namin sa hospital to. Tiri. Sabi niya, alam ko na ang kasalanan ko. Yung ikapo ko, hindi ko na naibibigay kay Lord. Tingnan mo, alam din niya. Pinagaling na siya ngayon ni Lord. Hindi na po yan, Sister Tiri. Dami nang tinuro sa kanya ng Panginoon nung siya'y nagpapahinga. Amen po ba? Yun. At ang maganda, sino may pre-request sa inyo? Dalawa po ang gift. Gift of healing at gift of healing. Healing. Hingi. Tingnan yung pre-request niya, di ba sinusulat? Dear Lord, habang nasusulat ka dyan, nandiyan yung mga anghel ng Panginoon nakatingin. Kaya huwag niyong baliwalaan yung pre-request, kaya request yan. Dear Lord, Panginoon, pabaitin mo po yung employer kong napakasungit. Magugulat ka na lang, yung employer mo napakabait na. Bakit? Hiniling mo sa Panginoon at tinugon ka naman ng ating Panginoong Diyos. Amen? And number 3 ay working of miracle. Sinong gusto magkaroon ng miracle? Boses na yan, magkakaroon ng miracle yan. It's a miracle. Okay. You know, the meaning of miracle and milagro, that malaking pagkakaiba. Sabi ng iba, gusto magkaroon, ay brother, mayroong malaking milagro. Bakit? Yung kapitbahay ko, ang asawa niya sa abroad pero nabuntis, nagkaroon ng milagro. Ang miracle, kahit cancer, tandaan nyo, God is a God of miracle. Walang imposible sa kanya, walang mahirap sa kanya, lahat magagawa ng Diyos. Amen po ba? Yan ang miracle. Yung tinaningan na ng doktor, gumaling. Yung mahirap, pinayaman ni Lord. Yung pangit, pinaganda ni Lord. Amen po ba? Tingnan yung katabi nyo kung maganda yan. Sabi mo sa, it's a miracle. Amen? Tawa na tawa. Ay, nako. Yon. Yung tatlong yon, sabi ng isa alam mo, brother, no? Ako ay nabubuhay sa miracle. Bakit? Alam mo yung may disciple natin, yung pinapatutuo ko, si Brother Lito Santo, sabi ng doktor, 3 months to live ka na lang. Kasi no problem, clear without lungs. Kaya tinaningan na siya kasi lusaw na ang baga niya. Wala na nga, clear na . Pero alam mo,
Ang dami nang nangamatay, siya buhay pa rin hanggang ngayon. Assistant elder po yun, nakarating na dito yan, si Lito Rosanto. Tapos pumunta Macau. Ngayon, siya ang head ng Lucena City, buong Quezon. 1986, siya po ay nasa airport. Siya po ang sumusundo ng mga eroplano. Pag 1986, ang sweldo mo, ang kinikita mo 10,000 a day. 1986, pag may 100 piso ka nung una, napakalaki na yan. Nasunog po yung kanyang baga sa lahat ng bisyo, sigarilyo, alak, no? Nung magkasakit siya, ako po yung pastol niya. Sabi ng asawa niya, mamamatay ka na atin lang tayo sa pre-meeting, hintayin natin yung kamatayan mo. Natawa nga ako noon nakaganon lang. Sabi ko lahat ng pre-meeting ko nandun lagi siya. Tapos umabot ng 1 taon, sabi, sabi na doktor, 3 months ka lang, bakit ngayon buhay ka pa? Bumalik siya sa doktor, tumubo yung baga niya. It's a miracle. Amen po ba? Sabi, yung doktor nagtanong sa kanya, punta niya, buhay ka pa? Saan ka pumunta? Sinong gumamot sa iyo? Alam mo, sabi niya, Yahweh El Shaddai. Kahit dyan po nangyari yung salitang Yahweh El Shaddai kasi yung extension ng buhay niya galing talaga sa himala ni El Shaddai. Iyan pa si Ronnie Erenido, disciple natin. Sa Lunita, nakataas ang kamay. Cancer naman sa bituka. Ang bituka niya bulok na. Sabi niya, Lord, pagalingin mo ako, maglilingkod ako sa iyo. Sinuka po niya yung bulok na bituka niya. At tumubo ulit yung bituka niya. Bakit may mahirap pa sa Diyos? Ano sinabi ng Panginoon sa Jeremiah 32:27? Ako si Yahweh ang lumikha sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Okay. God is a miracle God. Magsitayo kayo. Taas ang kamot. Yung mataas na mataas. Huwag mo intindihin kung may lumabas ng power sa kilikili mo. Basta importante, nakataas ang kamay mo. Total surrender to the Lord. At sabi mo, Panginoon, wala akong magagawa kung wala ka sa aking buhay. Salamat sa iyong habag. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat sa iyong mga himala. Salamat sa iyong mga pagpapala na binigay sa amin. Yahweh, i-bless mo po lahat ng mga nanonood, nakikinig na yun na may mga sakit. Maranasan nila ang iyong himala sa kanilang buhay. Urabasikiralabakanda korayalamahi. Hallelujah. This is my desire to honor you more than all. Yes, Lord. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in
Panginoon, muli nagpapasalamat po kami. I-bless mo, Lord, ang mga tintaas na aking mga kapatid, ang kanilang mga prayer request, ang kanilang mga handog para sa iyong gawain, ang kanilang mga tithes and offering na binibigay sa iyong gawain, Lord. Ibalik sa kanila ng higit sa kanilang inaasahan. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga nakikinig, nanonood ngayon sa Facebook, sa YouTube. Ganon din ang lahat ng mga kapatid namin na magdiriwang ng 32 years anniversary sa Biyernes. Ang Friday group, Lord, pagpalain mo ang araw na yon, Yahweh. Yung mga may day off ay makiisa sila. Pagpalain mo rin lagi ang aming kapatid, si Brother Bobby, ang kanyang kalusugan, Panginoon. Ganun po ang mga namumuno sa iyong gawain dito, yung lingkod, Sister Cindy at Sister Tess at ang iba pang mga workers. Sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat ng ito dahil wala naman kami talagang magagawa kung wala ka sa amin. Sa iyo ang lahat ito, ngayon at magpakailanman sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen! Amen! God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Sige po, manatili po tayong nakatayo at dasalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw, ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan.
kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay, kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatangwin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at di pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next next Monday. And see you tomorrow.